Kamusta po kayong lahat? Welcome sa ating pag-aaral sa Foundations of Faith. Ngayong araw gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa Biblia. Alam nyo, ang Biblia ay salita ng Diyos. Sa ibang bansa nga, katulad sa Amerika, halos bawat kanto, bawat tahanan ay may Biblia. Kahit sa mga hotel, may nakalagay na Biblia sa mga drawers nito. Dito naman sa atin sa Pilipinas, siguro meron din kayong Bible sa inyong mga tahanan or sa mga tahanan ng mga taong kakilala nyo. Pero alam nyo ba, ang katotohanan, ang Bible dito sa atin sa Pilipinas maaring nakatago sa baol o kaya naman minsan nasa altar. At ang nakakalungkot pa nito, minsan naiipon lang ang alikabok at hindi na natin nabubuklat. Marami ang may Biblia, pero kakaunti ang talagang nakakaintindi kung gaano ito kahalaga. Para maintindihan natin kung ano ba talaga ito, hayaan niyong basahan ko kayo mula mismo sa Biblia. Sabi sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa maling gawa, sa pagtutuwid sa mga likong gawain, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Napakaganda niyan. Ibig sabihin ang Bible ay hininga mismo ng Panginoon. Ito ay para maging handa tayo sa paggawa ng mabuti. Isipin niyo po ito ha. Ang Bible ay binubuo ng 66 na chapters or 66 na books. Nahahati ito sa luma at bagong tipan. Sinulat ito ng mahigit sa 40 na magkakaibang tao sa loob ng halos 1,800 years. Isipin niyo yung mga nagsulat. May propeta, may pari, may mangingisda, may hari. Sinulat nila ang mga nakita nilang himala at pangyayari. At gaya ng binasa natin kanina, ito ay God-breathed. Ibig sabihin, ang Diyos ang bumulong sa kanila ng isusulat para maipasa sa atin ngayon. Itong Biblia ay love letter galing sa puso ng Diyos. Para sa tao, para sa akin, para sa'yo. Para mas makilala natin siya at malaman natin ang gusto niya para sa bawat isa sa atin. Puno ito ng kasaysayan, ng mga tula, ng mga pangako, at alam niyo ba, puno rin ito ng kwento ng mga taong hindi perpekto. Mga taong sumablay, nagkamali, nadapa. Hindi ito listahan ng mga banal na walang dungis. Ito ay record ng awa, ng grace ng ating Panginoon sa mga taong maraming kasalanan. Katulad mo, katulad ko. Pero ang pinakabida sa lahat ng kwentong ito ay si Jesus. Siya ang buhay na salita na mababasa natin sa mga ebanghelyo, kay Matthew, kay Mark, kay Luke, at John. Ang Biblia ang kaisa-isang libro na habang binabasa mo, binabasa ka rin ito. Sabi ni Jesus, ang kanyang mga salita ay espiritu at buhay. Kaya hindi lang ito storybook, mga nanay at tatay ha. Ito ay buhay at ito ay buhay. Maraming matatalino at scientist ang sumubok na sirain ang kredibilidad ng Biblia. Pero sa huli, ang siyensa pa mismo ang nagpapatunay na tama ang Bible. Pero higit sa science, ang pinakamatibay na ebidensya ay ang mga buhay na nabago dahil sa mensahe nito. Kaya mga kapatid, sa dami ng pwedeng pagkaabalahan ngayon, sa TV man, sa tsismisan, o sa trabaho, wala nang mas gaganda pang investment ng oras kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung gusto niyong lumago ang inyong pananampalataya, heto ang 3 simpleng bagay na pwede niyong gawin. Una, kailangan mo itong basahin. Payo ko lang ha, wag muna kayo mag-umpisa sa aklat ng Genesis kung baguhan pa lang. Baka antukin kayo sa dami ng pangalan. Mag-umpisa kayo sa aklat ni John. Magbasa ng isang chapter araw-araw. Kung may cellphone kayo, pwede kayo mag-download ng Bible app o kaya makinig sa audio Bible. Ang mahalaga, papasukin niyo ang salita sa inyong isip. Sabi sa Romans 12:2, magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Paano mababago ang isip? Siyempre sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito ang magiging linaw sa inyong daan. Huwag lang basahin. Namnamin nyo ito. Kaya ang pangalawa, i-meditate mo ang salita ng Diyos. Katulad ng pagkain, kailangan nating nguyain ang ating mga kinakain para makuha natin ang sustansya at lumakas tayo.
Kapag sinasaulo o pinagninilayan o minemeditate natin ang salita ng Panginoon, pumapasok ito sa puso natin. Sabi ni David sa Psalms, "Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo." Kapag puno ka ng salita ng Diyos, radioactive ito. Babaguhin ito ang iyong ugali, ang iyong pamilya, at ang iyong buhay. Pangatlo, kailangan mo itong pag-aralan. Matapos itong basahin, sauluhin, kinakailangan pumunta tayo sa church, makinig sa tinuturo ng ating pastor, pwedeng sumali tayo sa mga cell group or Bible study. Dito maaari tayong magtanong upang mas malaman nating mabuti ang sinasabi ng Biblia. Mahigit 30 years or mahigit halos kabuuan ng aking buhay, nagbabasa na ako ng Biblia pero hanggang ngayon, marami pa rin akong natututunan. Hindi ito nauubos. Kaya ito ang pangako ko sa bawat isa sa inyo. Kung gagawin nyo ito, mararanasan nyo ang sinabi ni James. Tanggapin nyo ng may kababaang loob ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong mga puso. Dahil ito ang may kapangyarihang magligtas at magbago ng inyong mga kaluluwa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Marami pong salamat and see you sa ating next lesson.